May naging teacher kami noong high school. Tawagin na lang nating Sir Gani. Mabait si Sir. Naiintindihan niya kaming mga estudyante. Never nga siyang nagalit sa amin eh. Basta cool siyang teacher. Napamahal na kami sa kanya at ganun din siya sa amin. Kaya nasabi namin sa kanya yung sitwasyon ng class president namin, si Erica, sa bahay nila. Mula kasi first year hanggang fourth year, nasa iisang section na kaming lahat. Kaya alam na namin na abusive yung nanay ni Erica. Hindi ko na mabilang sa daliri kung ilang beses na siyang naospital dahil sa pananakit ng nanay niya sa kanilang magkakapatid. Gusto namin siyang i-report pero ayaw nila Erica. Baka raw kasi mapano ang tatay nilang nasa ibang bansa. Titiisin na lang daw muna nila. Total naman daw pag-graduate na sa college si Erica, makakauwi na rin ang tatay niya, papauwiin niya na. Kaya lang noong third year kami, lumala ng sobra yung nangyayaring pananakit. Papasok si Erica na may galos, pasa o gupit ang buhok. Dati kasi hindi sila nilalatayan ng nanay nila na makikita ng ibang tao. Napaiyak na kaming lahat nung pumasok si Erica isang araw na may paso ng plancha sa binti. Hanggang isang araw, time na namin yon kay Sir Gani. Bigla na lang paika-ikang lumapit si Erica kay Sir at yumakap siya saka umiyak na nagmamakaawa. Sabi niya pagod na siya. Nung mahawakan siya ni Sir Gani sa braso, nanlaki ang mga mata namin nung makita yung dugo. Nung dumikit yung manggas ng blouse niya sa balat. Dinala ni Sir si Erica sa klinik. Ang bilis ng mga pangyayari. May mga dumating na pulis. Sabi sa amin ni Sir Gani, sigurado siya na tutulungan nila sila Erica pero hindi yun nangyari. Nalaman na lang namin na hindi nang ialam ang mga pulis kasi away pamilya daw yun. Tang-inang dahilan yan. Sa sumunod na araw, dama ng lahat yung galit ni Sir. Basta alam niyo yun, dama talaga naming lahat. Kita rin namin sa mga mata niya na gusto niyang manakit. Alam namin na may plano siya kasi hindi siya nag-discuss nun. Nagtanong lang siya sa amin tungkol kila Erica na sinagot naman naming lahat. Sa sumunod na mga araw, nabalitaan namin na dinampot ng mga pulis ang nanay nila Erica. Pero hindi dahil sa pananakit sa mga anak niya, kundi dahil direklamo siya ng mga taga sa kanila. Ilang beses na kasing nagsisigaw ito sa kalagitnaan ng gabi na may 3 lalaki umanong may gintong mga mata ang nakasilip sa kanya sa bintana. At isa sa 3 lalaki daw ay si Sir Gani. Nung nakalabas nga siya sa kulungan nung unang beses siyang madampot, sinugod niya sa school si Sir. Sinabi niyang may sa demonyo si Sir. Sino raw kasing normal na tao ang makasisilip sa kwarto niya sa second floor yun. Walang punong matutungtungan doon. Pero tumawa lang ng tumawa noon si Sir Gani hanggang sa dumating yung nag-iisang security guard at inilabas na ng school grounds ang nagwawala pa ring nanay ni Erica. 2 beses pang dinampot ang nanay ni Erica. Tapos hinayaan na siya ng mga pulis. Wala daw kasi silang magagawa. Si Erica naman, sa loob ng 2 beses na ma-detain ng nanay niya sa police station tuwang-tuwa. Siyempre hindi sila masasaktan nito. Mula noon, nabansagan ng baliw ang nanay niya pero wala silang paking magkakapatid. Nagpatuloy kasi yung pagsigaw-sigaw nito sa kalagitnaan ng gabi pero wala namang naniniwala sa kanya. Hanggang sa hindi nakapasok si Erica. Alalang-alala kaming lahat, pati si Sir Gani. Nang magpunta si Lester, yung vice president namin, kila Erica para sana kamustahin siya, nalaman niya na naospital yung 2 kapatid nito. Si Ernie, hinampas ng nanay nila ng bote ng matador at comatose. Yung bunso naman niyang kapatid na si Erin, bali ang braso. Pinili ng bata na tumalon sa bintana sa may second floor para hindi na mahampas ng kadena ng nanay nila. Pero ganun pa rin, hindi pa rin nakakulong ang nanay nila. Tang-ina talaga. Gigil na kami.
Nasabi nila Norman, nung klase na namin kay Sir Gani, na kung may kakayanan lang sila, yung may superpowers ba, bibigyan nila ng leksyon ng nanay nila Erica. Tapos, nagulat kami sa tanong ni Sir Gani pagkasabi nila Norman noon. Dahil nasa ibang bansa ang tatay nila Erica, kung sakaling mawawala sa picture ang nanay nila, kanino raw sila mapupunta? Nagtaas ako noon ng kamay at sabi ko, may tiyahin sila Erica na talagang close nila at mabait yun. Pero hindi nga lang sila makuha dahil maliit lang yun na babae. Kayang-kaya siyang isako ng hipag niya. At nakatira rin ito sa kabilang bayan. Nang mag-uwian, pinuntahan namin si Erica sa ospital para kumustahin at nasalubong namin sa hallway si Sir Gani. Pero naka-scrub suit siya at surgical mask. Pero alam talaga naming siya yun. Nang makita niya rin kasi kami ay nagulat siya tapos nagmamadali nang umalis. Naabutan naman namin si Erica na umiiyak at tumatawa kasi gising na si Ernie. Yung doktor sabi niya milagro na nagising si Ernie kasi may namuong dugo sa ulo niya na kailangang operahan. Paglipas lang din ng ilang araw, pinayagan na siyang umuwi. Kasi nung nagsagawa ulit ng mga test, milagrong nawala na yung namuong dugo sa utak niya. At naisip ko agad nun si Sir Gani. Sa sumunod na araw, putok na putok ang balita na nasa ospital naman yung nanay nila Erica. Walang may alam kung anong nangyari sa kanya pero halos hindi na umano ito makilala dahil namamaga talaga ang mukha. Bali din lahat ng mga daliri sa kamay. Ito na yung kakaiba. Nakita na lang kasi siya ng nurse sa labas ng ER at sa tabi niya yung janitor nakaka-out lang na nakatulala sa madilim na parte ng parking lot. Nakatapat lang ng ER. Sabi nung janitor, may isang lalaki daw na mahaba ang buhok ang nag-iwan na lang doon sa nanay nila Erica. Tapos, ang mga mata daw nung lalaki ay kulay ginto. At nung nakalayo na yung lalaki, naging malaking kulay puting aso ito. Pagkarinig nun, ang naisip agad naming magkakaklase, si Sir Gani. Hindi pa nga lang namin sigurado pero sure kaming yung lalaking nakita ng janitor, may koneksyon kay Sir. Dahil sa pagkaka-ospital ng nanay nila, nakuha sila Erica ng tiyahin nila. Si Sir Gani lahat ng umasikaso ng kailangan para makalipat silang magkakapatid ng school. Para hindi sila matigil sa pag-aaral. Mas okay din ang mga pulis sa kabilang bayan kasi nangako sila kila Erica na hindi na makakalapit ang nanay nila sa kanila. Nang makauwi ang tatay nila, binisita kami ni Erica. Nataong Sabado nun kaya inisa-isa niya kaming pinuntahan sa mga bahay namin. 7:00 na ng gabi nang mapagdesisyonan namin na puntahan sa bahay niya si Sir Gani. Natigilan kaming magkakaklase nung magtao po kami sa may gate at nakita namin yung malaking puting aso at may kulay gintong mga mata. Hindi tumatahol pero matamang nakatingin sa amin. Maya-maya lang din lumabas na si Sir Gani. Nagsabi siya na saglit lang tapos pinapasok niya yung aso sa loob ng bahay. Sa kanya kami pinapasok pero wala na yung puting aso. Alam naming lahat yung kwento ng janitor, kaya lahat kami nun tensyonado. Mabuti naman sa amin si Sir Gani pero alam nyo yun, nakakatakot pa rin. Tapos nung pauwi na kami, gusto ni Sir Gani na ihatid kami isa-isa pero nakakahiya yun kaya tumanggi kami. Kaya lang, tuwing lilingon kami sa likuran namin dahil naglakad lang kami lahat pauwi, nakikita namin sa hindi kalayuan yung malaking puting aso. Nakatingin sa amin. Sinusundan kami. Parang sinisiguro nitong makauuwi kaming lahat ng ligtas.